And Itinuro ni na alias Maria at Joy si Curly Discaya na nakausap o mano nila nang paalisin sila sa inuupahan sa South Forbes Park. Sinabihan daw sila ng amo at negosyanteng si Rico Ocampo noong January 2024 na nabili na ang bahay noon pang April 2023. He mentioned that he is the contractor. And then February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga kami na we really cannot matanggal lahat ng mga gamit dahil sa sobrang dami. And he also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then we both asked baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. Umalma ang kontraktor. Okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na naginip ako ng it's not for you bangungot. to identify them, it's for them to identify you. No? Your Honor, wala po kasi ang maalalang transaction at saka That's your nakapas. option to deny. What we're establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at nine-name drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siya nagmamay-ari, bagong may-ari. Sinang-ayunan ng Department of Justice si Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson na hindi kailangang mag-alis ng takip sa muka ang dalawang witness sa ngayon. Giit naman ni Discaya, Kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. ang pahayag ng dalawang witness sa Senado, tinawag ng kampo ni Romualdez na logically and physically impossible. Lalo't inamin nga raw ni Discaya na hindi siya nakapasok sa South Forbes Park. Pahayag daw ito ng staff ng evicted tenant at hindi suportado ng anumang dokumento. Hindi rin umano nakasulat ang pangalan ni Romualdez sa kontrata o record. Wala raw ebidensya at sabi-sabi umano ito, kaya wala na silang dapat sagutin. Napagtalunan din sa pagdinig ang restitution o pagbabalik ng mga naibulsang pera ng ilang personalidad bilang kondisyon para maging state witness. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Parang kanina, lahat po tayo physically naghitla dun sa sinabi ni Mr. Discaya na parang sila pa yung nanakawan. I would like to request the good chair to please reiterate yung utos ng komite kina Mr. Discaya. I-submit yung ledger na sinabi ni Ms. Discaya noon, meron sila ng mga proyekto pati joint venture projects mula 2016 hanggang 2022. Huwag po nilang sisisihin ang City Hall. Pinuna naman ng mga senador kung bakit humarap na may takip sa mukha si dating DPWH Region 4B Director Gerald Pacanan. I am begging the indulgence of all the good senator for my protection since the case is still is already pending before the Sindigan Bayan and there's no judgment over it. So I'll be incriminated by whatever action against me. Kindly expose your face. Nakakulong si Pacanan ngayon matapos kasuhan ng ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Naging matipid ang pagsagot ni Pacanan at paulit-ulit na nag-invoke ng right against self-incrimination. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News.